po ba? Kaya meron pong nagsasabi ng ganito, bakit kaya Eka kung kailan ako naging malapit sa Panginoon, saka marami akong naging pagsubok sa buhay? Bakit Eka nung dati hindi naman ako close sa Kanya, hindi ko nararamdaman yung mga pagsubok na to. Subalit bakit po nang tayo naging malapit, sabi po nung iba, bakit daw po dumadami pa yung pagsubok? Mga kapatid, naging tanong ko din po iyan nang hindi ko pa ganap na kilala ang Panginoon. Subalit sa bawat araw na ako'y nandirito at nakikinig ng kanyang mensahe, yun pala ay kaparaanan ng Diyos upang mapatunayan niya at makita niya sa bawat isa sa atin na tayo ay ganap na nagpapakatotoo sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kailangan tayo ay madalisay. Nabanggit ko na po ito noon na hambing sa ginto, dapat tayong madarang sa apoy upang tumaas yung quality ng ating pagkaginto. Kung hindi po tayo ma-expose sa mga pagdalisay at saka sa pagsubok sa buhay, paano nga po ba tayo magiging matatag? Amen. Ang mga pagsubok sa buhay, kapag ating napagtagumpayan, magtuturo sa atin ng isang napakagandang aral na mula sa Kanya upang tayo ay maging matatag. Alam niyo po, ito po'y nabanggit ko na noong mga nagdaang mga panahon, na ang ating Panginoon ang itinuturing kong pinakamagaling na guro. The greatest teacher ever is none other than our Lord Jesus Christ. Amen po ba yun? Subalit siya bilang Diyos, iba ang kanyang pamamaraan ng pagtuturo. Kung kayo ay pumapasok sa eskwelahan, nung kayo nag-aaral, hindi kayo basta-basta pasusulatin ng paragraph ng teacher ninyo about adjective hanggat hindi niya muna tinuturo kung ano ba yung adjective na yan. Amen po ba? Natatandaan niyo pa ba? Na nung kayo nag-aaral as early as grade 2, tinuturo na yung adjective na yan, yung mga words that describe. Pag marunong na kayo, saka pa lamang kayo pasusulatin ng paragraph na ginagamitan ng mga adjectives. Sa maikling salita, tinuturo muna yung detalye para tayo makabuo ng isang makabuluhang paragraph. Subalit, ang pamamaraan ng pagtuturo ng Panginoon ay kakaiba. Ang pamamaraan ng pagtuturo ng Panginoon, i-expose muna kayo sa sitwasyon. At doon sa sitwasyon na yon, doon kayo matututo. Amen po ba? At mula doon sa pagkatuto ninyo na yon, mahihimay-himay sa kaisipan ninyo ang mga detalye ng inyong pagkakatuto upang magamit ninyo sa buhay ninyo. Ano pang ibig kong sabihin? Sa mga pagsubok na dumaratal sa buhay natin, diyan tayo natututo. Diyan tayo natututong magpakatatag, lalo't higit kapag kayong mga pagsubok na yan sa ating buhay ay ating napagtagumpayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya yung mga pagsubok na yan, wag po nating katakutan. Sapagkat iyan ang magtuturo sa atin kung paano tayo magiging matatag sa ating buhay. Kaya dapat po, ang pananaw natin sa mga pagsubok na yan ay hambing sa mga perlas na ating dinadaanan. Yun daw pong mga pagsubok na yan, hindi natin dapat iwasan. Kundi hambing sa perlas, dapat nating puluting isa-isa. Sapagkat iyan ang magbibigay sa atin ng katatagan sa ating buhay. Huwag nating katakutan. Ngayon po, meron pa din po akong isang natutunan. Ang pagsubok po pala sa buhay, patuloy at patuloy na nangyayari hanggang hindi natin napagtatagumpayan. Sa makatuwid, binigyan ka ng isang pagsubok, hindi mo napagtagumpayan dahil pinairal mo yung init ng ulo mo habang hinaharap mo yung pagsubok na yan, umasa ka, mauulit-ulit yun. At mahihinto lamang yung isang klase ng pagsubok, iba-iba po kasing klase eh. Pagka yung pagsubok na yon, napagtagumpayan mo na.
hindi na muling mangyayari sa inyo o mangyari man, magiging magaan na ang pagtanggap natin sapagkat mula sa pagsubok na yon, natuto na tayo. Kaya ang kailangan lamang talaga ay ang ganap na pagtitiwala, paniniwala at pagtitibay na mayroon tayong Diyos na buhay na sa tuwina sa atin ay nakaagapay. Alam niyo po, yung pong mga pagsubok na yan hindi po ba? Pag mahina pa ang pananampalataya natin sa Panginoon, negatibo ang approach natin. Dinadaan natin sa init ng ulo. Yung mga tao sa kapaligiran natin, nadadamay sa problema natin. Bakit? Paano nga? Kasabay po yung init ng ulo. Subalit dito po sa dambanang ito, isang bagay pa rin po ang natutunan ko. Ito po'y narinig ko sa isa mga anak ko habang kami ay nagbibigil nung nakaraang vigil namin. Naging tanong ko po kasi sa kanila, bakit kaya hindi natin mapagtagumpayan yung mga pagsubok natin sa buhay kahit na patuloy tayong tumatanggap ng mga aral sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching? Ang tanong ko po ay, bakit? Alam niyo po, napakaganda po nung sagot ng isa kong kakawan. Ang sabi po niya, yun daw pong mga nagaganap sa kapaligiran natin, kung ito'y ipag-iinit ng ulo natin at hindi natin naharapin ng may katatagan at pagtitiwala sa Panginoon, hambing daw po ito sa virus. Sa virus na nagdudulot ng pinsala sa ating katawan, sa ating espiritu. At napakaganda po nung kanyang paliwanag na itong virus na to ay dapat labanan ng tinatawag na antivirus. Amen po ba? Nasusundan niyo po ba? Hambing po sa computer. Pag ang computer ninyo walang antivirus, papasukan po ng virus yan na maaring ang lahat ng files ninyo ay mawala at masira. Kaya dapat ang computer, malagyan siya ng antivirus. Computer lang po yun. Lalo't higit sa mga taong katulad natin. Napakaraming tukso sa ating kapaligiran. Amen po ba yun? Kung minsan, wala kang kamalayan, mismong yung kasama mo sa bahay ang nagagamit para maging pagsubok at nagsisilbing tukso para ikaw ay malihis sa aral ng ating Panginoon. Kaya tayo po bilang tao, mapapalad po tayo na nakakarating dito, nakakarinig tayo ng aral mula sa ating Panginoon, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na antivirus. Ano po yung antivirus natin na yan? Yan po yung mga aral ng banal na espiritu sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching na nagtuturo sa atin kung ano ba yung tama at mali. At kung malaman na natin na ito palang bagay na ito ay mali, gamitin natin yung ating antivirus para hindi tayo masunod sa paggawa ng mga kamalian. Kaya mga kapatid, nawa sa bawat araw na tayo nandito, palakasin natin yung antivirus natin para hindi tayo maapektuhan ng mga virus sa ating kapaligiran. Sapagkat once na tayo ay naapektuhan ng virus sa ating kapaligiran, hindi natin mararamdaman ng ating Panginoon. Sapagkat in most cases, doon na naman tayo pupunta kung ano yung mali, kung ano yung hindi tama sa ating Panginoon. Bigyan natin ng kahalagahan. Huwag po yung nakaupo lang tayo, habang tayo nakaupo at nakikinig, nare-realize natin, ay tama, dapat pala ganun yung ginawa ko. Ay tama, pag pala dumating yung ganitong sitwasyon sa buhay ko, ito palang aral na to ang dapat kong i-apply sa buhay ko para hindi na ako maligaw, hindi na ako matukso sa paggawa ng kasalanan. Ang mabigat, habang tayo nandito, tumatanggap tayo ng antivirus. Pero pag lumabas na tayo at na-expose na tayo sa environment, yung antivirus natin humihina na at ang nananalo yung mga virus sa ating kapaligiran. Bigo si God. Sapagkat ang nais ni God, yung antivirus na yan,
saan man tayo makarating, saan man lugar, saan mang dako, anumang oras, anumang pagkakataon, dapat po yung antivirus na binibigay sa atin ng Panginoon ay maging malakas sa ating katauhan. At paano po natin yan mapapalakas na yung antivirus na yan ay hindi mahina? Dapat po ay ang ating patuloy na pananalangin sa ating Panginoon na nawa sa bawat araw, sa bawat sandali, ang antivirus na to ay dumaloy sa ating buong katawan mula ulo hanggang talampakan para may panlaban tayo sa anumang tukso na ating makakasalubong at mai-encounter sa buhay na ating ginagalawan. Sapagkat habang tayo po'y nasa mundong ibabaw, mahirap po talagang umiwas. Amen po ba? Kahit po tayo nasa loob lagi ng simbahan, natatandaan ko po yung sermon ni Father nung Miyerkules, kung nandito po kayo, ito po'y nakintal sa kaisipan ko, sabi po niya, ang simbahan daw po ay hindi lugar ng mga banal, hindi lugar ng mga mabubuti, mapakabubuting tao, kundi ang simbahan daw po, ang mga banal na lugar, bagamat ito'y banal, ito daw po ay lugar ng mga makasalanan. Amen po ba yon? Accepted niyo po ba yon? Sino po bang tao ang pumasok sa loob ng simbahan o sa banal na lugar na walang kasalanan? Pakitaas po ang kamay. Uy, yung bata nagtaas ng kamay, kaisa-isang nagtaas ng kamay. Lahat po tayo, magpakababa po tayo at magpakatotoo na lahat ng pumapasok sa simbahan walang banal. Puro po tayo may kasalanan. Kaya sabi po ni Father, sabi niya, walang banal na pumapasok sa simbahan. All of us are sinners, sabi ni Father. I am a sinner. You are a sinner. And all of us are sinners. Pero yan po, magagawan po ng Panginoon na maging matatag tayo kung tayo ay kakapit lagi sa kanyang mga banal na aral. Kaya mapalad po tayo na tayo nandito sa bawat araw. Amen po ba yon? Na tayo'y tumatanggap ng aral. Mula po sa mga aral na ito, doon po tayo titibay upang ang mga virus sa ating kapaligiran ay ating malabanan. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Mami Beth, sa magandang pinahayag niyo po upang magkaroon sila ng tips sa kung paano ang patuloy na pananalig sa ating Panginoon. Ang susunod ko pong tatawagin ng isang kapatid natin, si Marie de la Cruz. Sa mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napakaganda po ng tema ng kapatid natin, tunay na pananalig. Sa madalit salita po, minsan, pag may karamdaman tayo, inaya tayo ng kaibigan natin sa dakong ito, sinasabi sa atin, gagaling ka ron, manalig ka lang. Anong sinasagot natin? Oo, mananalig ako sapagkat kailangan natin ng kagalingan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Subalit, pag nadako na tayo sa dakong ito, narinig na natin ang tunay na magpapagaling sa atin. Minsan, nagtatalo sa isip natin, gagaling nga talaga kaya ako. Subalit, kung pagtitiwalaan natin ang nagsabi sa atin na ginamit ng Panginoon na gagaling ka ron, ang kininyo at gagaling kayo doon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat kung sumagot ka sa Kanya na nananalig ako, subalit pagdating mo dito, may duda ka, gagaling nga kaya ako o ano. Hindi po kayo gagaling mga kapatid sapagkat may pagdududa kayo. Subalit, sabi nga ng Panginoon, napakabuti ng Panginoon, talagang ganun ang mga tao, mapagduda. Amen po ba? Sapagkat hindi agad 100% nagtitiwala. Sabi nga ng taong pilosopo, ipakita mo muna at saka ako maniniwala. Amen po? Subalit sa ating Panginoon, anak, manalig ka at makikita mo. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kaya mga kapatid, huwag tayong malumbay sapagkat ang puhunan natin sa dakong ito kung saan tayo inakay na ating Panginoon ay ang tapat nating pananalig upang makamta natin ang kagalingan. Wala tayong babayarang salapi o wala tayong ibibigay sa ating Panginoon kundi isuko natin buong kababaan ng ating sarili, ang ating pagkakamali at tanggapin natin kung ano ang nais niya sa ating baguhin
at sigurado 100% maghintay lamang tayo. Ang kagalingan o ang mga minimithi natin sa ating buhay ay ating kakamtin. Amen po ba yon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat minsan po may mga bagay na abot kamay mo na yung hinihingi mo sa Kanya, subalit minsan nabibinbin pa. Minsan sinasabi mo sa iyong sarili, bakit ganun? Ayan na nga, bigla pang mawawala. Ganun ba ang Diyos? Ganun ba siya? Maramot ba siya? Hindi po mga kapatid, napakabuti po ng Diyos. Minsan dinidelay lang po yung mga hinihingi natin dahil may gusto siyang patunayan sa bawat isa sa atin. May gusto siyang ipagnilay sa atin at iyon ang dapat nating saliksikin sa ating mga sarili kung ano yung mga dapat nating gawin na yon upang 100% maabot natin ang minimithi natin sa ating buhay. Amen po ba? Sapagkat minsan sa isang trabaho man pag nag-a-apply tayo, mayroon training na ibinibigay sila kung may kapasidad ka sa ina-applyan mo. Minsan kasi may nag-a-apply sa ganung posisyon, wala naman palang kakayahan. So pag tinanggap na, doon nagkakaroon ng rejection. Subalit ang Panginoon, bago kanya, tinanggap kanya, subalit kahit wala kang experience, subalit ang hinihingi lang niya ay ang katapatan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya mga kapatid, kung napapansin nyo ko, konti ang mga alagad. Dumadaan po sa iba't ibang klaseng pagdalisay ang karamihan sa mga alagad. Ipanalangin po natin ang mga ibang alagad na dumadaan sa pagdalisay na mahulag po sa ng bawat isa sapagkat ang lahat ng mga alagad ay kasama natin dumudulog sa ating mga panambitan sa ating Panginoon. Maraming dumadaan sa pagdalisay, subalit sabi nga, ang lagi namin tinatandaan sa aming mga puso't kaisipan, hindi ito bibigay ng ating Panginoon sa isang tao o sa ating lahat nang hindi natin kakayanin. Tandaan niyo po yan. Lahat ng nagaganap sa ating buhay, batid na ng Panginoon na kaya natin yan. Saliksikin lang natin kung ano ang susi upang mahulog po sa natin ang pagdalisay na ating nakakamtan sa mga panahon na ito. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, ang Panginoon, pinapahintulutan niya. Kasi hindi po nanggagaling sa Panginoon ang pagdalisay, kundi sa kalaban. Pinapahintulutan lang po ito ng Panginoon upang ipakita sa atin na andyan siya sa tuwina na handang tayong tulungan. Paano niya ipakikita na siya ay buhay kung wala siyang ginagawa para sa atin? Paano kanya ibabangon kung hindi ka na dapa? Yun po yung pagdalisay na yon, huwag tayong bumigay. Parang hangin lang po iyan na minsan pag dumaan, mararamdaman mo, paglipas, wala na po. Ganyan po ang mga pagdalisay na ating nakakamtan. Subalit sabi nga, manatili tayong nakatindig, umaasa sa Panginoon, ibinibigay natin sa Panginoon at may kagaanan tayo ng loob na ating mararamdaman sa ating sarili. Kaya po mga kapatid, ano man po ang ating nararamdaman, ang wagas na pananalig sa ating Panginoon, ang wag na wag nating aalisin sa ating sarili. Mawala na po tayo ng tiwala sa ating kapwa, wag lang sa ating Panginoon, sapagkat iyan ang magbibigay ng buhay sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa ating mahal na Apo Kunching, pasalamatan natin siya sa tuwina at idulog sa ating Panginoon. Nabigyan siya sa tuwina ng kalakasan ng katawan sapagkat siya ang ginagamit ng ating Panginoon upang ihayag sa atin ang banal na aral, upang lalo tayong magtibay sa paniniwala sa ating Panginoon sapagkat ibinibigay niya ang marapat sa bawat araw sa atin. Kaya mga kapatid, tayo, magdalanginan tayo na sa tuwina ay huwag tayong makawala sa kalinga ng ating Panginoon sapagkat wala na tayong pupuntahan kung mawawala pa tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Tandaan po nating lahat, anuman ang pinagdaraanan natin sa buhay, anuman sa palagay natin napakahirap nito, tandaan natin na mayroon tayong Diyos na sa tuwina ay nandyan, na sandalang bato natin na walang katibagan, na anumang oras, 24 hours natin tawagan, nandyan ang saklolo niya, hindi niya tayo pababayaan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po kapatid na Marie. Mga kapatid, tayo puspos na manalig at magtiwala sa Ama na ang Ama ang kikilos sa lahat ng ating pagdalisay. Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin na isang maghahandog na isang awitin, si kapatid na Dory Gibara. Huwag kang mangamba.
Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Yun na, Chris, bago yun na request awit sa katawan ko. Nais ko lamang pong batiin ang aming kapatid na si Tita Grace ng happy 7th anniversary bilang pagkakahirang niya. Ang tema po ni kapatid na Chris ay tunay na pananalig. Nais ko pong ibigay isang tunay na halimbawa po ng tunay na pananalig ang aming kapatid na si Chris. Sabay po kasi kami nahirang 2 araw lamang po ang nauna ako. Ngayon po siya. Kaya halos tulad ko kanina, binati ko siya sa adoration at nagka-ni kami. Damang-dama ko po yung nais ng kapatid ko. Nais man yun tumayo sa harapang ito, subalit sa kalalagayan niya, di niya magawa. Subalit sa pamamagitan po ng katauhan ko, nais ko pong ibahagi sa inyo. Di po ba nakikita naman niyo si Tita Grace? Di po ba isang tunay na pananalig ang nasa sa kanya? Sa kabila ng kalalagayan niya, hirap man ang katawan niya, di siya makalakad. Subalit patuloy na nagsusumakit, nagbabata, na sa tuwin ay minimithi na makapunta po, makatungo sa dakong ito upang yung tinanguan niya bilang lingkod, yung panawagan po makatalima siya. Di po ba, sabi ko nga po, hindi lahat nagagawa yon. Katotohanan lang naman po ito yung iba nga po may maramdaman lang ng konti mamahinga na sa tahanan. Subalit siya po nakikita natin, hirap na hirap man siya, subalit hindi niya kinaligtaan na sa dakong ito ay tumungo, sapagkat sa dakong ito doon po siya kumukuha ng kalakasan, ng tibay, ng katatagan sa pamamagitan po ng pakikinig niya. Kasi nga po, ganun ang kalalagayan niya, malinaw naman ang pandinig niya, malinaw ang kaisipan niya, kaya lahat ng naririnig niya na ipapasok niya sa puso't isipan niya, na nagbibigay katatagan sa kanya, kaya patuloy na nakalalaban siya. Sabi ko nga po, sa kalalagayan niya, ni minsan hindi ko naramdaman ang awa sa kanya, kundi ang paghanga sa kanya ang nararamdaman ko. Tunay nga po, kung titingnan po natin siya, isa po siyang isang halimbawa ng tunay na pananalig. Alam ko po na ito ang nararamdaman niya, nais niyang ibalik sa ating Panginoon, papurit pa sa salamat sa kabila ng kalagayan niya, patuloy na nadadama niya ang ibinahagi sa kanya. Kaya po sa kapahintulutan po niya ito ibinahagi ko, kapahintulutan din po ng ating kapatid ito. Nais ko pong papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon para po sa kanya at sa akin din po, kasi nga po pareho lang po kaming 7 taon na ng anibersaryo ng pagkakahirang. Kaya papurit pa sa salamat sa Ama, samot dalangin lamang po sa ating Panginoon na higit na bigyan kami ng tibay, ng katatagan, ng kalakasan, ng tapang na maipaglaban siya, na huwag kaming mawawalay sa Kanya, patuloy na kami bahagiin na niya, puspusin ang Kanyang banal na Espiritu mula ulo hanggang talampakan. Tunay na siya ang maramdaman namin, upang sa tuwin ay magmithi kami na makatugon sa bawat panawagan niya, makatugon, makatalima ayon sa kanyang kalooban. Kaya Ama, tinataas ko sa iyo ang lahat ng mga lingkod mo, ang mga anak na nagtitiwala sa iyo. Naway katatagan, kalakasan, naway ibahagi mo, liwanag sa tuwin ay itanglaw mo, upang patuloy kami na makalaban sa anumang aming mga pinagdadaanan. Nais ko pong papurihan at pasalamatan ng Ama. Huwag niyo pong pakikinggan yung tinig, kundi namnamin niyo po yung nilalaman ng awit. Siguro po, marami nang nakakaalam nito, baka nga na-memorize na ninyo, dahil sa lahat po, halimbawa po sa araw-araw na nag-aalay ng awit, palagi po ito awit, sapagkat kung pakikinggan niyo po, napakaganda ng mga katagang ito. Salamat sa'yo,
sa bigay mong galak sa'kin. Bagamat kung minsa'y may dilim, may galak pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat po, Ama. Tita Grace, mahal na mahal ka po namin. Maraming salamat po kapatid sa magandang awit na inihandog mo po sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng nagsipagbahagi ngayong